Magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, let us live as a believer who is like a soldier of Christ, of God. Alam niyo po, yung movement na sinasabi po natin, it is to make us ready to face and defeat our foes, yung ating kalaban. So talaga naman may kalaban tayo as believers in Christ. At kaya nga po tayo ay tinatawag ni Pablo na army of God. Ano po? At even ang mga Israelites, kung mapapansin po natin, from the Old Testament time, talagang most of them, mga hinahire as army, ano po, sa labanan to face yung kanilang mga kalaban, ano po, na nagtatreat po sa kanila. At para po, if we are Joshua, amen, alam natin na may kalaban na dapat ipanalo po natin. Ayan po. Sabihin na sa katabi natin, ipapanalo natin ang laban. Kaya nga po, Christian life is like a war that we need to win. Amen po. Win. Ibig sabihin, talagang panalo po tayo doon sa laban. Kaya may digmaan na dapat ipanalo po natin. May digmaan po sa mga kaluluwa na dapat dalhin sa kaharian ng Diyos. May digmaan sa ating kaisipan na dapat nating ipanalo. May digmaan sa ating opisina, sa eskwelahan natin, sa lugar ng ating mga trabaho, sa ating mga tahanan man. Minsan may digmaan dyan. Amen? Saan man tayo pumunta, kung saan naroon ang mga tao na gusto ng Diyos na ilapit natin sa Panginoon, may digmaan tayong kakaharapin. Kaya, may digmaan. Bakit po may digmaan? Kasi may dapat ipanalo. Amen po ang mga Kristiyano. Kaya, as a believers in Christ, if you want to be part of that war, we need to go out of our comfort zone, ano? At umpisang handalhin yung kaluluwa po sa pabalik sa Panginoon. May digmaan po yan. Kapag tayo ay ninanais natin makabalik sa Diyos, dahil at hinahadlangan tayo ng sistema ng mundong ito, may digmaan po yan. Kapag ang mga Kristiyano po ay gustong umalis doon sa sistema ng mundong ito, may digmaan po tayong dapat ipanalo. So walang katagumpayan kung walang digmaang ipapanalo. Pero salamat dahil, Colossus muna, 2 verse 15, sinabi po rito, having disarmed principalities and power, He have made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Ano po? Kaya nga po, ayon dito sa talatang ito, dinisarmahan na yung prinsipalidad at kapangyarihan ng mundong ito, ng Panginoong Jesucristo, na pinanalo niya doon sa krus ng Kalbaryo upang sabihin sa ating lahat, sa public spectacle, ano po, pinaparada ng Panginoong Jesucristo sa buong sandaigdigan ang kanyang panalo doon sa krus ng Kalbaryo. At sabi rito, ano po, triumphing over them, siya ay nagtagumpay na sa lahat ng ito. So nagtagumpay na ang Panginoon. Kaya sinabi yun sa Colossians 2 verse 13 to 15, amen po, babasahin ko sa Tagalog. Nung una, tinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa inyong kasalanan. Sabi po rito. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. At sabi rito, pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautosan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Jesus sa krus, kaya hindi na tayo paparusahan. Doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipakita sa lahat ng mga ito ay bihag na niya. So God is in control. Amen? Kung may nangyayari man sa buhay po natin na sasabihin natin, pero parang gawa ito ng kaaway Parang gawa ito ng, parang may hadlang bakit parang ang daming challenges ang buhay ko when I become a believers in Christ? Ang lahat na nangyari po sa atin ay may kapahintulutan ng Diyos. Amen. Kumbaga sa si Diablo, nagpapapirma rin ng clearance sa sa Panginoong Jesucristo. Sabi, Lord, pwede ba subukin ko si Reden? Bigyan mo naman ako ng clearance. May clearance ang Diablo. Kaya nga po sinasabi sa atin ni Pedro,
even ni Pablo, yung anumang pagsubok na dumating sa buhay natin ay may kapahintulutan po yan. Amen. At hindi tayo susubukin sa hindi natin kaya. Ibig sabihin, pag sinusubok ka, o may problema, o may mga banta ng dyablo sa buhay natin, kaya natin ipanalo ang laban. Amen. Alam ng Diyos na mananalo ka ron. Bakit? May clearance sa Diyos yun. Amen po. Kaya pinapapanalo po natin. Hindi po tayo dapat matulog sa pansitan para sabihin natin, bahala ka na Lord. Hindi po. Ang haharap sa laban po tayo. Ang Diyos ang magpapanalo sa iyo. So naipanalo na ni Jesus ang laban sa krus ng Kalbaryo. At inalisan na o dinisarmahan na yung tinatawag na kaarmas ng kaaway upang tayo ay mamuhay bilang victorious believers in Christ. Kaya po questionable ang Kristiyano pag hindi siya nagtatagumpay eh. Meaning, may problema pa po sa kanyang kaligtasan. May problema pa sa kaligtasan. Kaya nga po, minsan ang Kristiyano, pinatatanggap uli sa Lord yan. Kahit na 20 anyos na siyang Kristiyano. Why? Eh, kasi minsan, there's a problem when you have a problem with your war and you cannot win the victory in Christ, there's a problem in your salvation. Amen? You need to go back on the cross of Calvary. Hello? Kaya nga po, yung tunay na laban ay ang uumpisahan kapag ang Kristiyano ay umalis sa kanyang comfort zone. Doon ang tunay na laban, doon sa pag-alis natin sa comfort zone po natin eh. Amen? Kapag susunod ka sa Diyos, doon umpisa yung laban po natin. Kapag nagdadala ka ng kaluluwa na sa Panginoon, doon nag-uumpisa yung laban. Pag wala kang dinadalang kaluluwa, nasa pansitan ka lang, natutulog ka lang ron. Walang laban po ron. Sabi sa katabi, huwag ka mag-relax. Pumunta tayo doon sa tunay na laban. Amen po. Kasi nga po, pag wala tayo sa tunay na laban, nasaan po tayo? Sabi ng, sa mga military, may tawag yan, AWOL. AWOL. Absent without leave. Yung mga inutusan, di ba? Kinumisyon na makipaglaban sa kaaway. Umalis siya sa giyera at nagtago siya, may parusa po yan. Ano yun? Naggala lang siya eh. Amen? Umalis siya sa tunay na laban eh. Ganun din po tayo bilang Kristiyano, may laban po tayong dapat ipanalo at walang maipapanalong laban kung nagtatago po tayo o natutulog tayo o nagpapahinga tayo o naglilive the group tayo. Bakit? Yan ang gustong mangyari ng kaaway po natin. Ano yun? Lumayo ka sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng katagumpayan upang ikaw ay maigupo ng dyablo ng kaaway mo. Amen. Kaya nga po, the most foolish thing that a Christian can do is he know Jesus Christ in his life, but still, he abandoning his faith in Christ. Amen. Ano mangyayari sa kanya kapag lumayo siya doon sa nagbibigay sa kanya ng proteksyon? Amen. So kapahamakan po ang ating mararanasan. Kaya threat ka sa dyablo. Tignan mo katabi mo, sabi mo, threat ka sa dyablo. Kasi ayaw niya na gumalaw ka sa Diyos eh. Ayaw ng kaaway na gumalaw ka para sa pag-move ka sa movement ng Lord. Sumama ka sa movement. Bakit threat ka sa dyablo eh? Kaya lang ang bubulong sa inyo ng dyablo, sabi sa'yo, pahinga ka na lang, anak. PMA. Pahinga muna, anak. Di ba? Pahinga muna, anak. Eh. Natanong ako yung PMA, pahinga ka muna, anak. Yan yung sinasabi ng dyablo sa maraming Kristiyano. Maraming Kristiyano ngayon sa buong mundo, nagpapahinga na lang. Gala ng gala, pag gumala, mapapagod, magpapahinga. Pero wala sa labanan. Awol. Hello, mga Kristiyanong awol. Hindi ko alam kung kayo pupulutin pagdating ng Panginoong Jesucristo. That is not the will of God for us. Why?
The true believers in Christ is called to be a soldiers of Christ. Tayo yung foot soldiers ng Lord ngayon eh. Dahil tayo yung binigyan ng mandato ng Panginoon to conquer the world. May conquest po tayong dapat mangyari sa atin. May ika-conquest po tayo. Amen po? Eh, ba't ka gustong patulogin ng diablo? Kasi nga alam niya, threat ka eh. Threat ka sa kanya eh. Kasi pag ikaw ay hindi niya pinatulog, marami kang dadaling kaluluwa sa Panginoon. Kaya gusto niya, matulog ka na lang. Pahinga ka muna, anak. Hello? Yugyugin na natin katabi natin. Baka natutulog na rin yan. Ha? Yugyugin mo. Amen? Kaya nga, bakit may digma? Sabi ng Revelation 12 verse 7, sinasabi ron sa verse na to, there's a war in heaven. A war rose in heaven. Ano ibig sabihin nito? May digmaan. From pre-Adamic of the history, yung pagbagsak sa kalagayan ng tao laban sa kasalanan, nag-umpisa po yung digmaang spiritual conflict sa tao eh. Amen? Nag-umpisa yung laban ng tao sa diablo. Eh, hindi naman malabanan ng diablo ang Diyos eh. Hindi naman niya kaya ang Diyos eh. So, ang tinitira ngayon ng diablo, yung mga kamukha ng Diyos. Yung kawangis ng Diyos, yung tao. Bakit? Alam niya, pag nasira niya ang tao, masisira ang plano ng Diyos sa tao. Hello? Kasi we have all self-will eh. That's what I'm always telling you. May self-will po tayong lahat. Ano yung self-will? Lahat tayo ay pwede mag-decision sumunod sa Diyos o hindi. Yung decision mong pumunta sa church ngayon, self-will mo yan eh. Amen? O, congratulations mo. Sabi, congratulations, tama yung ginawa mo. Okay nga po, if we were in a war, amen, kailangan po natin maging handa dahil there's a spiritual conflict. Ang digma na hindi lang simpleng atake ni Satanas laban sa tao, ang tao ay namimili ng kanyang dapat kampihan. Kakampi ka ba sa hukbo ng langit o kakampi ka sa hukbo ng kadiliman? So there's no other side. Sabi ko, meron akong sermon regarding sa kanino ka bang side, di ba? Walang neutral side, di ba? Tama ba? Walang neutral. Neutral is siding to the evil one. Amen? Dapat mamili ka ng side kung sino kakampihan mo. Sa digmaan ng bawat side ay dapat nakikipaglaban po yan. Ano? As an expert of the war, sinabi niya, it takes two sides to fight a war. So meron talagang dalawang panig. Kaya nga, nagkaroon ng rebellion sa langit eh. Si Satanas ay nag-aklas laban sa Diyos sa pamagitan din ng pag-atake sa tao, doon lamang siya nakakaganti doon sa Diyos eh. Sa church, hello, bilang iglesia o church na tinatawag, kinakailangan ma-realize natin na may labanan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging kampante lang o mamahinga na lamang. Amen? Amen po? Tayo ay mga kawal ng Diyos na nakikibaka sa tamang pakikibaka. Kaya sinahamon tayo ni Pablo fight the good fight of faith, di ba? Sabi niya sa 1 Timothy. Amen? 1 Timothy 6 verse 12 to 14, makilaban ka sa mabuting pakikilaban, makibaka ka sa mabuting pakikibaka. Sabihin, ang pakikibaka ng Kristiyano, hindi tayo gumagamit ng armas ng kasamaan sa ating pakikibaka. Good fight po tayo. Hindi tayo nandadaya sa laban. Although madaya ang kalaban natin, si Diablo, dahil gagawin niyang lahat ng pandaraya, kunin lang ang tao at dalhin sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil alam niya na ang kanyang oras ay napakaikli na lamang dahil napakalapitan ng pagdating ng Panginoon. Hello? Kaya nga, He is taking 24/7 a day to bring souls to hell. Amen po?
Amen po mga Kristiyano? O dapat ma-realize natin yan bilang mananampalataya. Kaya we need to fight the good fight of faith. Makibaka ka sa mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos para ipahayag mo, ibahagi sa marami na ikaw ay saksi sa iyong pananalig kay Kristo. O tingnan nyo, lahat na nandyan sa verse na yan. Bakit ka nakikibaka? Dahil saksi ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka para ipahayag ang mabuting balita. At ikaw yung maging saksi sa iyong pananampalataya kay Kristo. At inutusan tayo ni Pablo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat. Sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harapan ni Poncio Pilato, sundin mong mabuti nang may katapatan ang mga inuutos sa iyo. Hello? Amen po? O, kaya sinabi rin sa Ephesians 6 verse 12 to 13, nilinaw ni Pablo, ang pakikibaka natin, hindi pakikibaka sa laman. Hindi kapwa Kristiyano ang kalaban natin dito. Hindi unbeliever ang kalaban natin, hindi tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin sa ating makakapakikibaka ay hindi laban sa laman, o hindi laban sa dugo, kundi laban sa pamunuan ng kadiliman, kapangyarihan, sistema ng mundo. Sa kadiliman na nasa sanlibutan ngayon at sa mga espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaas-taasan, yan ang mga kalaban natin na dapat nakikipagbaka tayo dyan sa pananalangin. Amen. Hello? Amen po? Bilang mga kawal ni Kristo, kailangan natin magtagumpay at hindi ka na sumali sa gawa ng mundo. Ngunit nakahanda ka sa labanang espiritual at hindi ka lang haharap sa labanan, mananalo ka sa laban. Parang ayaw natin mag-amen doon. Amen po? Kaya nga po, yung sa Matthew 11, sinabi po yan about binanggit si John the Baptist at sinasabi niya, since the day of John the Baptist, the kingdom of heaven have forcefully advancing. Yan niyo po, napakagandang talata Sabihin, simula po nung kay John the Baptist, nung umpisahang ipangaral ang pagdating ng Mesias, ang kaharian ng Diyos ay nag-a-advance na. The movement is advancing. Walang makakapigil sa movement ng Lord. Sabi sa katabi mo, ikaw lang. Sabi sa katabi mo, ikaw lang. Ikaw lang. Bakit? Kung hindi ka naniniwala sa movement at magtatago ka na lang, humaharang tayo doon sa kalooban ng Diyos. The kingdom of heaven has forcefully advancing and forceful men lay hold of it. Amen po? Gandang talata Bakit? The character of God is He is also a God of war. Ang Diyos man ay Diyos ng digmaan. Exodus 15 verse 5, verse 3. Siya ay Diyos ng digmaan. Please take note Take note of that. Alam mo, even God is a God of mercy. Even God is a God of forgiveness. God is also a God of war. Minsan nagagalit din siya, namumuhi din siya. Amen ba? Meron ba kayo nakita sa Bible na namuhi rin ng Diyos, nagparusa rin ng Diyos? But kahit na ginagawa yan ng Panginoon, hindi siya nagkakasala. Bakit? Ang galit ng Diyos ay dalisay. Makatwiran siya magalit. Hindi katulad natin, personalan tayo magalit Tama? May personal tayo, pag galit tayo. Pero hindi, ang Diyos hindi.
is according to God's Word, according to His Word. So kailangan makita pa din ng tao na ang Diyos ay matuwid at hindi siya nangungunsinting Diyos. Amen. Amen po. Hindi siya nangungunsinting sa kasalanan eh. May verse ba sa Bible na kinonsinti niya ang kasalanan? Wala po. Kasi hindi nangungunsinti. Tayo. Tama? O sabi sa katayo, huwag kang mangunsinti. Kasi sa Diyos, ang kasalanan siya. Hindi siya pwedeng i-justify, ay okay na yan. Dati ang kasalanan, yung pangangalo niya, dati kasalanan. Ngayon, hindi na yung kasalanan. O, diba? We justify sin just to satisfy our needs, our own desire. Hello? Kaya may war na dapat nating ipanalo. Amen po, mga Kristiyano, may digmaan po tayo. Two sides, God or Satan, nasa light ka ba or nasa darkness ka ba? Spirit of God versus demonic spirit, demonic power, God's will or Satan's will. Choose, sabi ni Lord, choose whom we will serve. Sinabi rin yan ni Joshua, mamili kayo ng inyong paglilingkuran. Ngunit ako at ang aking sambahayanan ay sa Diyos lang maglilingkod. Amen. Yung problema ngayon, mamili kayo, sige, okay na yan, sige, dyan na lang kayo. Pagpe-pray ko na lang kayo, pagpapamisa kita, pag namatay ka, baka para pula sa impyerno ka ba, pupunta ka sa langit. Hindi po ganoon. Amen. Hindi po lahat ng sinasasabihan natin, ay mabuti pa siya, patay na siya, ang ganda na lang kinalalagyan niya ngayon. Ha? Hindi ba dapat maganda ang kalalagyan natin kapag kinilala natin si Kristo? Tinanggap natin siyang Panginoon Diyos na kapag nagsisi tayo sa ating kasalanan. Maganda kalagayan natin. Pero kung binaliwala natin ang Diyos, maganda, pwede ba natin sabihin, ay, okay na siya, napatay na, ano na tayo eh. Di ba? Nagko-comfort tayo doon. We giving false hope to some people eh. Dapat tumahimik na lang tayo. Kaya lang, nakakaawa, bakit? Dapat nung buhay pa, makilala na nila sa Panginoong Jesucristo eh. Amen? Hello? Are you ready to face the war? Handa ka ba? Handa ba tayo na makibaka sa ating mga pananampalataya? Bilang mga soldiers of Christ. Amen po. Kailangan po we fight the good fight of faith. Amen. Na kailangan po tayo bilang Kristiyano ay makita na ang tayo ay nakikiside sa Diyos, hindi sa dyablo. Pangit naman Kristiyano, makamaturingan, pero ang mga prinsipyong pinamumuhay natin sa dyablo. Hindi po ganoon. Amen po? Kaya nga po, we choose whom we will side. Kung kaninong side po tayo. Bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, dapat nasa side tayo ng Diyos, nasa kalooban. Hinihingi natin lagi ang kalooban ng Diyos. Hinahanap natin lagi, pinagpe-pray natin, Lord, thy will be done on my life. Amen? Kaya may gagawin ng tao para makita kung kanino siya kakampi. At doon nag-uumpisa yung laban natin. Amen? Yung may tinatawag na war. Yes. What is your part? Yes, Lord, I don't want to be outnumbered. Di ako dapat humihiwalay.
Kaya nga pag nagmarcha ang Kristiyano, dapat sama-sama yan, nagmamarcha. Isang direction lang. Amen po. O, sabi mo katabi mo, huwag kang humiwalay. O, di ba? Parang tupa rin yan. Hindi pwedeng hiwa-hiwalay yung tupa eh. Kailangan magkakasama sila sa isang direksyon. So what you can do as a warriors? Ayan, tatawag ko na sa inyo. Sabi sa katabi mo, you are a warrior of God. O, ha? May digmaan, mga soldiers tayo, mga warriors tayo ng Panginoon. Amen? Ang dami nating dapat ipanalo. Yung kaluluwa ng mga kapitbahay mo, dapat pinapanalo mo sa laban yan. Mga kamag-anak natin, pinapanalo natin sa laban yan. And we should not be silent in sharing the Word of God, lalo na sinasabi sa atin ng Panginoon yan. Amen ba? Palang walang amen. Pag naging silent tayo, mamamatay ang mga mahal natin sa buhay, walang Kristo. At sagutin natin yung dugo nila sa Panginoon. Mamamatay silang walang Kristo. Pupunta sila sa impyerno, hindi 1,000 taon, hindi 1,000,000 taon. Forever and ever, susunugin ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Dahil hindi nila nakilala si Kristo. Sino may kasalanan? Yung mga nagtagong Kristiyano. Amen? Sabi mo sa katabi, huwag ka na magtago. Nakikita ka naman ng Diyos. So, what you can do as a warrior? Number 1, warrior prays. Yeah. Prayer like a warrior. You need to pray like a warrior. Ha? Kaya nga po, may prayer warrior tayo eh. Bakit? Tinuturuan tayo ng Diyos na makibaka sa tigmaang espiritual. Amen po. Pangako naman ng Diyos yan eh. That upon this church, I will build my kingdom, and even the gates of hell cannot prevail against you. Oh, ang ganda ng pangako ng Diyos sa iyo. Kahit tapatan pa ang Kristiyano ng sandamukal na demonyo, hindi mananalo ang dyablo sa iyo. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen? O kaya huwag ka matakot. Amen po? And you have the key of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Eh, hindi ginagamit ng Kristiyano yung verse na yan eh. Bakit? You have authority. Sabi sa verse na yan, may authority tayo. Pwede ka magpigil, magpahintulot, pwede ka ring hadlangan, humadlang. Kung mga gawa ng dyablo, hadlangan mo. Kung kaligtasan, ipahintulot mo. Amen? Amen po, mga Kristiyano. So, warrior praise, dapat po nananalangin tayo. Amen? Participate in God's purpose. Take your responsibility as part of Christ's community. Amen? And let's destroy the works of evil of this station, even the rebellion of this station. Tumayo po tayo para sa pagkibaka sa Panginoon. Amen po? Makibaka po tayo. So the church is at war. Amen? Kaya warfare po tawag doon. Dapat offensive tayo. Alam mo yung offensive? Hindi tayo defensive lang. Offensive. Lumulusob tayo. Nakita ba si Joshua? Umurong sa laban si Joshua. Nakita niyo po siya si Joshua? Meron ba kayo nabasa sa Bible, umurong si Joshua? Sa laban? Wala makasagot ha. Wala po. Anong sabihin? Ang mga Kristiyano dapat pasugod sa kaaway. Hindi sila yung
Ay, kaaway, tago! Hindi ganon. Kung nasa ng Diablo, dapat doon tayo sumusugod. Kung maraming Diablo sa gulay, dapat sumusugod tayo ron. Hindi, ayoko dyan, maraming hold-upper dyan, ma-hold up pa ako dyan. Daming ano dyan, criminal dyan, ma-utas pa ako dyan. Hindi ganon. Kaya nga nililiba, nagpe-prayer. Lumilibot kami ni Nanay Delia dyan eh. Nagpe-pray kami sa gulayan eh. Bakit? May walls eh. That need to be destroyed. Amen? Offensive po tayo, proactive tayo. Ibig sabihin ko, ano sabihin ng Diyos na gawin natin, gawin natin. Kung sinabi ng Lord, mamaya tumayo ka sa patay, mag-testimony ka doon, gawin mo. Hindi man ikaw ang kikilos, ang Diyos ang kikilos doon. Ikaw lang ang messenger ng Lord. Amen po. Ang gagawin lang ng Kristiyano, sumunod ng sumunod sa gusto ng Banal na Espiritu. Amen. And ang Diyos ang gagawa sa puso. Amen. Spiritual po ang laban. Hello, wag nating personalin ang laban, spiritual ang laban. Ika-apat, united. Dapat, united tayo as believer. United warfare po tayo. Ano yung sabihin nun? Nakakaisa tayo sa nilalabanan natin. Malinaw ba sa inyo na ang Diablo kalaban? Sino rito yung nag-share sa Diablo para maligtas siya? Nagpe-pray. Pinagpe-pray ko nga ang Diablo. Pinagpe-pray ko ang Diablo. Bakit? Para maligtas siya. Para wala na akong... Para friends ko siya. Kahawa ko sa kanya eh. Meron palang gano'n, no? Pinagpe-pray niya ang Diablo para maligtas. Bago mo na Diablo, yung kapitbahay mo muna pag-pray mo. Pag-pray mo para maligtas siya. Amen. Amen po. United warfare, nagkakaisa tayo sa pananalangin. Hello? Huwag kumilos ng walang panalangin, kapatid. Mabibigo lang po tayo. Kailangan pinapanalangin ng lahat. Amen. Turuan natin, maging mga anak natin na manalangin. Amen po. Kingdom warfare po yan. Kingdom. It's a kingdom of God that is advancing. Amen po. At focus talaga ang warfare natin. Meron tayong specific agenda. Bakit tayo nakikidigma? Kung ang laban mo ay para sa kaluluwa, specific po yun. Ang talagang laban natin ngayon, kaluluwa, kasi haagutin niya ng Diablo eh. Dadalhin niyan sa kadiliman. Tayo naman, sabi, di ba? Panalangin, agawin mo siya sa apoy, di ba? Alam ba ibig sabihin, agawin sa apoy? Malapit ang mamatay, agawin mo na. Amen po. Agawin natin. Share na natin. Bakit? Baka mahuli. Hello? So we pray as a warrior. Pangalawa, we obey as a warrior. Ito, we as believers in Christ, we should practice obedience to the Holy Spirit first. Learn to obey the Holy Spirit. Kaya lang, if you want to obey the Holy Spirit, you need to be sensitive sa diktat sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin. Kaya lang, paano mo makukuha yung digma, magiging sensitibo sa sinasabi ng Banal na Espiritu? Kailangan natin magbabad sa presensya at panalangin. Sa presensya ng Diyos at sa pananalangin. Amen. Amen po. Amen. Sa Diyos po tayo magbabad. Sa presensya niya. Kaya nga may binanggit kung wala kasi even Moses.
kung si Moses ay dadalhin niya ang buong Israelites palabas ng Egypt, that is a radical obedience. Hindi niya kaya yun. Kailangan buong puso, buong kaluluwa niya, buong katawan niya, buong lakas niya, ibubuhos niya para dalhin yung Israelites. And he cannot do it by himself. Amen po. Even Joshua, kailangan ni Joshua ng radical obedience to God to conquer the land of Canaan. Bakit? Buong buhay na niya yun eh. Buong buhay niya, ilalagay niya doon. Kasama pamilya niya, itatayaan niya doon. Kasama karir niya, kasama future niya, sama-sama na lahat. That's a radical obedience. Ibig sabihin, lahat ng gagawin niya, focus siya doon. Even his resources is focused on that. Ang tawag doon, radical obedience. Sila Pablo, sila Pedro, ang mga disipulo, nagkaroon sila ng radical obedience. Amen po? To rescue more souls for the kingdom of God, we need to have a radical obedience with God. Pag wala, zero tayo. Lagi tayo magsasabi sa Diyos, Lord, wala eh. Ha? Lagi tayo may dahilan sa Diyos para hindi madala ang kaluluwa sa Panginoon. Amen. I pray years in God, dalhin lang ang pamilya ko sa Panginoon. Nung nakita ko sila lahat sa altar na nagtataas ng kamay at tinatanggap si Kristo, pinuri ko ang Panginoon. Ano ibig sabihin, no? Kailangan eh. Pinag-fasting ko pa po yun. Amen. Bakit ganon eh? Alam mo naman, ako naglilingkod sa Lord. Sila papunta sa impyerno. Kaya niyo yung ganon? Sabi ko, Lord, hindi ko kaya yun. Ako ligtas, kumakanta ako sa Lord. Ministry ko dati, worship leader ako eh. Ang una kong hiniling sa Lord, sabi ko, Lord, ang hirap kumanta sa iyo. Kung ang pamilya ko hindi ligtas, hindi nakakilala sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo ako. Dapat madala ko pamilya ko sa iyo. And one time, I see my family nasa altar, tinatanggap si Kristo. Ang Panginoon Diyos tagapagligtas sa kanyang buhay. Bakit? Ang hirap mag-serve sa Lord doon, ha? Lagi sabihin niya, ikaw nga, kanta ka lang, kanta ka kanta. Pamilya mo nga, wala sa Lord, kanta ka lang kanta dyan, talak ka ng talak. Di ba, gagawin sa'yo ng jam, pais, sabi, pais na jam. Ha? Digmaan din yun eh. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Pinili ka ng Diyos. Para kanyang mandirigma para ipanalo ang laban para sa kaluluwa. Ang mga kapatid, kaya natin ipanalo. Pangatlo, warrior knows the heart of the king. Napakasimple lang po, no? Alamin natin ang laman ng puso ng Diyos. We should be go nearer to the heart of the king. Amen? Know the will of God, know the will of the king, know the will of the Spirit. The more we come to near the king, to the King of Kings, the more we can hear His word. Alam niyo po, pag lumalapit tayo lalo sa Diyos, mas nalalaman natin ang purpose niya eh. Amen. Sa buhay natin. Amen? Amen. Hindi mo natin kaya yan eh. Ay, pinagpapaubayan natin sa Panginoon lahat eh. Na kailangan po nating manahimik, maging intentional sa Panginoon. Kailangan natin buksan ang puso natin sa Diyos at isuko sa Kanya lahat ng kahinaan natin. We need to go with God, sumama sa Kanya. Kailangan natin maging teachable in our spirit. Sumama rin tayo sa grupo ng mga mananampalataya. Maging open tayo sa Kanyang kagandahan, sa Kanyang pagmamahal sa atin. At maging
Uhaw ka lagi sa instruction ni Lord sa iyo. Kailangan maging uhaw po tayo sa instruction ni Lord sa iyo, sa ating mga buhay. That is living with a King. Amen po. Living with a King. Kaya mga kapatid, napaka-sarap mamuhay bilang kawal ng Diyos eh. Bakit? Alam mo, na hindi lang ikaw naman nakikipaglaban, ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Ikapat, warriors connects to the source of power. Alam niyo po, tayo bilang warriors of God. Kung akawal tayo ni Kristo, nanghihina rin tayo eh. Tama ba? Amen. Sabi sa 2 Corinthians 5, 6, and 7, no? Nabubuwal ka pero hindi ka tuloy na ilulugmok. Inuusig ka, ngunit hindi ka nawawala ng kaibigan. May papadala ang Diyos sa iyo para tulungan ka lagi. Ganun po ang Panginoon eh. O hindi na nga ako ang Diyos na wala ka ng sugat. Hindi po. Pasusugatan tayo. Bakit? Nangigilaban po tayo. Nahihirapan po tayo, papawisan po tayo. Pero ang pangako ng Diyos ay totoo. Ipapanalo niya ang laban sa iyo. Amen? Amen. Gusto ng Diyos na mabuhay tayo sa Espiritu. Focus po tayo. Mauhaw, maghanap sa Kanya, magpo-correct tayo sa Kanya, magbabad tayo sa Kanya, makipag-usap tayo sa Kanya regularly. Magpakita po tayo ng pagsunod sa Kanya. Ito ang kilos ng isang warrior. David was a warrior of God and he became a man in God's own heart. That's why God calls him a man of God's own heart. Very unique title for David. For his continuous obedience with God. Hindi napagod si David na sumunod sa Diyos. Yes, nagkakasala din si David. Pero nagpakorek pa rin siya sa Panginoon. At sumunod pa rin siya sa Panginoon. Ano sabi ni David sa Psalm 51? Lord, cast me not away from thy presence, O Lord. And leave not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, Lord God. And renew right spirit within me. Yun sabi ni David. Bakit? Alam niya yung kailangan niya lagi ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Sino rito nagsabi, kailangan ko presensya ng Diyos? Tayo, tumayo po tayo. Taas natin kamay natin, sabihin natin, Lord, I need your presence, Lord God. Help me to obey you, Lord God. Help me to be an obedient child. Help me, Lord God, to know your heart more, Lord Jesus. Help me to pray like a warrior, Lord God. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nakataas ang kamay namin. For you to see, Lord God, we are weak without you. Mahina kami kung wala ka, Panginoon. Wala kami maipapanalong laban kung wala ka, Diyos. Lord, nakataas ang kamay namin because we want to put our trust in you, Lord. Gusto namin kumonekta sa makapagbibigay ng tugon sa lahat ng aming pangailangan, sa makapagpapalakas sa aming kaluluwa, Panginoon. Lord, cast us not in your presence, Lord God. Take not the Holy Spirit to us, Lord. Restore to us the joy. Kung nawawala yung joy of salvation, restore the joy of salvation in our heart, Lord God. And renew right spirit within me, Lord Jesus. Sige po, usapin natin ang Panginoon sa oras na ito, Lord. Make me a man and woman at your own heart, Lord Jesus. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo ng buong puso at lubusan.
At huwag manangan sa sarili naming karunungan. Sa lahat ng aming mga lakad, sa iyo kami dapat unang sumasagutin. At sabi mo, itutumbang mo ang aming daraanan, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami. Make us your warriors, O God. Make us your soldiers, Lord Jesus. Tulungan mo kami makibaka ng mabuting pakikibaka, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, Lord God. Maging instrumento kami upang dalhin yung mga nasa kadiliman pabalik sa liwanag mo, Panginoon. Lord God. We fight the enemies of darkness to bring more souls to your kingdom, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Purihin ang iyong pangalan.